Ito nga pala mga komento ito sa bakit kailangan pa natin mga Pilipino na pumunta sa iba't ibang bansa. Dahil siguro sa sahod, sa mataas sa bigayan sa ibang bansa. Compare sa Pilipinas, kapag nagtrabaho ka, minsan hindi pa sumasapat ang kikitain mo. Kaya mas pinipili natin pumunta na lang sa ibang bansa. Tulad ko, nandito ako ngayon sa Canada na nag-aasam na makahanap ng trabaho. Pero hindi pala ganun kadali na akala mo magpunta mo dito maraming trabaho, yung pala minsan wala na rin mga bakante sa sobrang daming mga tao na nag-aangad ng mga pagtrabaho dito. Kaya kung pagtatrabaho lang natin maigi, pwede rin maging ganito ang Pilipinas na may ibang mga lahi naman na magtatrabaho sa ating bansa. Sila naman yung magtatrabaho sa ating bansa. At tayo mga Pilipino, hindi na natin kailangan pang pumunta ng ibang bansa dahil mayaman na ang ating bansa, ang Pilipinas. Paano naman mangyayari yun? Katulad dito sa Canada, isa rin sa may pinakamataas na GDP sa mundo. Paano nangyaring tumataas ang GDP ng bansang ito sa Canada? Siguro dahil sa kanilang langis na produkto na kanilang binebenta sa US. Yun lang naman nakikita ko isang produkto ng Canada eh. Napakarami nilang reserve na langis na naibebenta nila sa kalapit bayan nila na Amerika, na isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Tapos yung mga produkto na lang nila, yung mga limbawa, mga sigarilyo, ayaw nilang magpapasok ng produkto ng ibang lugar kasi ayaw nilang lumabas pa yung pera nandito na mismo sa kanilang bansa. Kasi kung magpapasok sila ng produkto na galing sa ibang bansa, pupunta yung kita dun sa bansa na yun na may-ari ng produkto ng sigarilyo. Kaya ayaw nilang mangyari yun na lumabas pa yung kanilang pera. Kaya gusto ng government nila na dito na lang lokal manggagaling yung kanilang produkto. Isa yung sabasayan kung bakit ang yaman itong bansang Canada na to, na sila yung nag-i-import ng mga tao, sila yung nangangailangan. Gaya na lang sa US. Puro, kung mapapansin nyo, puro produkto ng USA, diba? Ang dami nilang produkto na mga ganda. Wala naman silang langis na sobrang dami. Bumibili lang din sila sa iba't ibang bansa. Pero ang yaman ng bansa nila. Kaya kung makikita nyo, hindi na ngayon talaga sa resources ng bansa ang pinakang labanan, kundi sa paggawa ng produkto na malulupit. Kaya kung gagalingan lang natin mga Pilipino sa paggawa ng mga produktong malulupit na sariling gawa natin, tulad ng kotse na lang, wala man lang tayong gawa na sarili nating kotse, mapagmamalaki na gawang Pinoy talaga. Wala pa talaga sa market na mabibili mo na makikita mo, katulad na lang ng mga Toyota, Honda, yan na lang yung mga gawang kotse na nandyan sa may Asian, na gawa ng kapitbahay natin ni Japan, tsaka gawa na rin ng Korea, Hyundai o kaya Kia, magawa ng mga kapitbahay natin ng mga sasakyan. Kaya kung makapagawa rin tayo ng mga sarili natin mga malulupit na produkto, ay tsak nakakayanin natin mga Pilipino na magtagumpay din sa larangan na yan. Kaya mga Pilipino, mga entrepreneur, mga inventor, hinihikayat ko kayo na sana magtulungan tayo na gumawa tayo ng sariling atin. Lupitan natin to, kasi kung di natin to gagawin ngayon, kailan pa? Kasi kung di natin to gagawin ngayon, mauulit at mauulit lang to na sa henerasyon natin na ganito na lang palagi, na magtatrabaho lagi yung mga anak natin, yung mga apo natin sa iba't ibang bansa. Napakahirap. Ngayon pa lang na na-experience natin. Ako ilang buwan pa lang dito sa bansang Canada, pero ramdam ko na agad yung, alam niyo yun, yung lungkot, sakripisyo. Paano pa kaya yung mga iba kong kapwa na nag-OFW na sobrang tagal na sa bansa nila, na ganito na lang palagi ang produkto ng Pilipinas ay mga tao na yun yung magpapasok ng pera sa bansa natin, na kapag pinasok mo yung isang kapwa natin na Pilipino na magtrabaho sa bansa, 1:1, hindi mo kayang paramihin isang tao, isang produkto na magpapasok ng pera dun sa bansa natin, na yun nga yung remittance kung tawagin, yun yung kita ng bansa natin na GDP kung tawagin. Hindi katulad ng USA na sobrang dami nilang produkto na naibebenta sa market na abot sa iba't ibang panig ng bansa, na katulad na lang ng kanilang mga sasakyan, Tesla, Ford, at kung ano-ano pa. Kaya naman mga cellphone nila na kita naman natin na tanyag talaga na pinakamabenta na iPhone, tsaka Microsoft nila, Netflix, lahat produkto nila, Facebook.
makikita nyo, ang ginagamit natin pang promote sa ating mga negosyo sa Pilipinas ay Facebook, lalo na yung ads nila. Kada ads na pumapasok yung pera natin, pumapasok sa kanilang bansa dahil kita nila yun. Kaya ang magagawan lang natin ng mga paraan, mga Pilipinong mga inventor, mga entrepreneur, na magtulong-tulong tayo na gumawa tayo ng sariling atin na malupit na pwede natin dalhin sa kanilang bansa at maibenta natin to. Ay tsak, nakakayanin natin umunlad din ang ating bansa na hindi na natin kailangan pang lumayo sa ating bansa. Tutuusin, napakasarap ng ating bansa na Pilipinas, na araw-araw paggising mo, yung feeling na wala kang aalalahanin na yung lamig, titiisin mo dito sa bansang Canada. Mararamdaman mo talaga pag nag-snow, yung lamig, sobrang lungkot, dami mong suot, lagi kang titingin sa cellphone mo, yung weather, kung ayos ba, ano bang suot mo. Sa Pilipinas, tutusin, napakasarap ng bansa natin na wala ka nang aalalahanin sa araw-araw na yung weather natin, ang sarap pala. Mainit nga, pero yung pala yung pagdating doon, yun yung hinahanap-hanap na weather dito. Dito, pag nag-init dito, tuwan-tuwa yung mga puti. Gustong-gusto nila magpa-araw, gustong-gusto nila lumabas. Kasi napakadala nga ng araw dito. Di katulad yan sa atin sa Pilipinas, araw-araw mainit, araw, sarap. Tsaka lalong-lalo na yung mga beach natin, pinapaligiran tayo ng mga dagat na napakasarap. Dito, napakalayo ng dagat dito. Walang malango yan. Kaya kung ikaw, Pilipino ka, galingan pa natin. Alam ko mga magagaling ang mga Pilipino. Dito na lang sa bansang Canada na to na gusto nila mga Pilipino, mga tauhan. Marami namang iba't ibang lahi na nagtatrabaho dito, pero gusto nila mga Pilipino. Dahil nga yan, sa galing ng mga Pilipino, maasahan, mga masisipag, di mo na kailangan na nautusan. Yan ay mga magkukusa. Kaya gusto nila sa iba't ibang panig ng bansa, laging gusto nila Pilipino. Kaya yun lang, nakaka-proud na bilang ako Pilipino rin na ganyan pala yung lahi natin na mga galing, masisipag. Marami pang iba na mga nagpatunay na mga galing na Pilipino. Katulad na lang ni Manny Pacquiao, isa yan sa idol na malaking ambag sa bayan natin para tayo makilala na isa sa mga galing. Tulad na Efren Bata Reyes, Catriona Gray, ayun yung mga iniidol natin ng mga tao na malaking ambag sa bansa natin Pilipinas, kasi pinakita nila na pagka Pilipino mo na hindi ka basta-basta magpapatalo, na may galing ka na dinadala. At yun lang, kaya kung sana mga Pilipino, galingan pa natin na tapusin natin to, wakasan natin yung paghihirap ng Pilipino, na huwag natin hayaan na ganito na lang tayo palagi na pupunta sa ibang bansa para mangamuhan. Makita naman natin yung lupit ng mga Pilipino, mga negosyante, mga entrepreneur, mga inventor. Tayo naman na mag-show up, pakita natin na kaya din natin gumawa ng sariling atin na produkto para natin madala sa ibang bansa, upang magpasok naman ito ng pera sa ating Pilipinas, pasok ng income, matatawag natin. At ito'y mananatili na sa bansa natin upang hindi ito lumabas na lagi na lang produkto ng ibang bansa ang binibili natin. Kaya yung pera natin lumalabas, pumupunta sa kanilang bansa. Kaya pag-igihan natin, lupitan pa natin. Kaya ayun, hanggang dito na lang muna. Kaya kung may nais ka pang mga malaman sa mga nais kong ibahagi sa'yo, please paki-like mo itong video ko na ito, o follow mo na rin ako, tsaka subscribe, para kung parehas tayo ng dinadaing sa ating buhay na kailangan natin pagtrabahuan na maigi, ay kampi tayo dyan. Kaya yan, like mo na yan, at saka i-subscribe, paki-follow na rin. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang, bye bye.